Welcome home, COG family. I am Ronnie and I will be your host before we begin our worship service. It's officially July. How was your past 6 months looking like? We are praying that is feeling blessed and amazing. Dahil dyan, you may tag below your loved ones and friends as you welcome another month. And if it is your first time here, kindly comment #FirstTime and your COG family would love to welcome you. And now, here's our announcement for the month of July. Ka-sport enthusiasts, palapit na rin ang ating finals on July 11 and 12 at Barangay Barreto, Plaza Uno Cover Court. So make sure to keep posted and updated by following our Facebook page, Church of God Subic Sport Ministry. And young adults, experience real kapahingahan in the presence of God this July 19 at 6 p.m. Tickets for this movie night is available for only 200 pesos, inclusive coffee and snacks. So, see you there. And get ready to receive your power, purpose, passion, because we will be having our Ignite on July 25 to 26. So secure your slot as early as now. Just approach your C2S leader. Our anniversary t-shirt is also available for only 400 pesos in colors of black and white. If you want to avail, just contact your C2S leader. Our Transformer fundraising and Project 70 is still ongoing. That is why if you are part of this, you may turn in your pledges anytime. At kung hindi pa, and if the Lord is touching your heart, do not hesitate to approach Sis Mylene de la Cruz. That's all for our announcement, and now let us experience an open heaven worship as we sing the highest psalm and hymns to the Most High God. Once again, I am Ronnie. God bless and enjoy God's presence. Can you shout your hallelujah? With the Lord, oh, we praise you, Jesus. Oh, we magnify you.
lalakas pa yung hallelujah na yan para sa Panginoon. At the count of 3, shout it out. Hallelujah! Hallelujah! Oh, we praise you. Thank you, Jesus. Halingin po na mga excited na magpuri sa ating Panginoon. Yung mga excited magpuri sa ating Panginoon, pwede mo bang makita ang mga kamay na nakataas at pumapalakpak para sa ating Diyos? Come on. Can you give your best clap offering to the Lord? Hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. We thank you for your presence in this place. And before we will shout our praises, our dance for the Lord, pwede po ba makita ang mga kamay na nakataas, and let us invite the presence of the Lord in this place. Come on. Bawat bibig po, can you enter those thanksgiving sa ating Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Oh God, we worship you. We magnify you in this place, Panginoon. Maraming salamat po sa mga anak mo na naririto, na nagdaan ng oras, ng panahon, Panginoon. Lord, this evening, aming binubuksan ang aming mga puso, ang aming mga isip para sa iyo, Panginoon. Kami po ay sasamba. Kami ay magpupuri. Kami ay magpupuri sa aming Ama. Hallelujah. All right now, oh God, we invite your presence to move in this place. Panginoon, ikaw po ang aming pinuntahan sa lugar na to. Kaya susulitin po namin ang aming pagsamba, ang aming pag-awit, ang aming pagpupuri. Tanging sa'yo lang, Panginoon. Kaya Lord, let your will be done this evening. Kami po ay excited na maranasan ang iyong banal na presensya ngayong gabi na to. Kaya ikaw lamang ang aming dinataas, ikaw ang aming dinadakila sa lugar na ito. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming panganalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay sumigaw ng Amen! Hallelujah! 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 Maraming salamat, Panginoon. Sige po yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah! 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 Pwede mo makita ang mga kamay na sapat na at higit pa ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay. Come on! Hallelujah! Pwede mo ba kayo palakpak yan, kapatid? Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa pangyari, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pwede mo ba pakisigaw? Ikaw ay mabuti. Ating awiting, ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah! Panginoon, ikaw ay sapat na at higit pa sa aming mga buhay. Hallelujah! Sabay-sabay po nating awitin. Come on. Di magngangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa pangyari, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit. Iyong sigaw! Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Pagkat ikaw ay mabuti. Sabay-sabay po tayo. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw,
sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah! Patiin po na mga kamay na nagpapasalamat sa ating Panginoon ngayong gabi na to. Hallelujah! Ikaw ay Panginoon ay sapat at higit sa aming mga buhay. Kaya nararapat na ikaw ay dakilain. Nararapat na ikaw ay pasalamatan sa gabing ito, O Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus! Sabay-sabay po tayo. Aking pastol, hindi magkukulang. Alam ko bang may ilalakas pa yan para sa Panginoon? Come on! Sapat na. Alam ko may itotodo pa yan. Pwede mo ba samahan ng talon yan, kapatid? Ika'y sapat na, ika'y sapat na. Hallelujah. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na, at higit pa. Biyaya mo. Biyaya mo'y sagana at tumaapaw. Sapat na, at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala na ngang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala na. Wala na ngang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Hallelujah! Pwede bang muli mo ipalakpak ang mga kamay na yan para sa Panginoon? Hallelujah! Pwede ba this time pasalamatan mo ang Panginoon? Woo! Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang mga dahilan kung bakit ako'y binili mo at inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Come on, sing it out! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, kundi ang tulad mo. Salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! May pagsubok man o kagipitan, ako ay may larangan. Pwede mo bang isigaw? Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sabay-sabay! Woo! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, kundi ang tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na! Buhay ko Pwede mo bang itaas sa mga kamay na yan at awitan ng ating Panginoon? Buhay Come ko on! lang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Pwede ba yung mas malakas pa? Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Pwede mo bang samahan mo naman ang talon? Come on! Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin
gawin pa, kundi pasalamatan ka. Sabay-sabay. Salamat, salamat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yung may galak na pag-awit, come on. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling. One more time. Hallelujah. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, kundi ang tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Come on, pwede mo bang isigaw ang iyong pagsamba sa ating Panginoon? Shout your hallelujah! Hallelujah! Oh, we praise you, Jesus! Hallelujah! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak. Sumigaw sa galak. Sumigaw sa galak. Sumigaw sa galak. Sumigaw. Hallelujah. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon. Sige po yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoong Jesus. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo. Come on, don't stop praising. Don't stop praising. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka. Purihin ka, Yahweh. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, pwede bang huwag mong pigilan yung malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Tunay na Ikaw ay dakila. Tunay na Ikaw ay tapat at karapat-dapat na sambahin ng iyong mga anak na naririto, O Diyos. Marami pong salamat sa iyong banal na presensya at patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, O Diyos. Hallelujah. Thank you for your presence. Hallelujah. Oh, we worship you. Hallelujah. Oh, we can move. Thank you, Jesus. Hallelujah. And the word of the Lord, ayon sa salita ng Panginoon, sa awit 139, pwede po ba natin gawing panalangin ito para sa ating Panginoon? Sabay-sabay po natin basahin in 3, 2, 1. Siyasatin mo ako, O Diyos. Alamin mo ang aking puso. Subukan mo ako at alamin mo ang aking iniisip. Tignan mo kung ako ay lumilihis ng landas at takayin mo ako sa landas na walang hanggan. Sino po dito yung landas na gusto mo ay papunta sa ating Panginoon? Hallelujah, pwede ba matukita ang mga kamay na yan? Na ngayong gabi na to, handa kang magpasiyasat, handa kang magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah! O Diyos, sinasamba ka po namin. Ano bang sitwasyon, ano bang oras, ano bang panahon, kami ay hindi
titigil magpasalamat sa iyo. Kami ay hindi titigil na dumulog sa iyong harapan, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, malaya ka, Panginoon. O pinupuri ka namin, sinasamba. Hallelujah. Panginoon, sa aming pagtaas ng mga kamay sa iyo, siyasatin mo ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Hallelujah. Sinasamba ka namin sa awit na ito. Marami pong salamat. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Minsan pa, siyasatin mo, Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking lumalapit. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking lumalapit. Come on, pwede mo bang iwanitin na to para sa ating Panginoon? Come on, minsan pa. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo ang puso ng iyong mga anak, O Diyos.
Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di na mahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya, O Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Hallelujah! Suliranin man ay dumating. Come on, ating awitin sa Panginoon. Mga matay sa'yo, hari na katingin. Ano bang daan? Ano bang daang tatahakin? Mananaig, mangingibabaw ang kalooban mo. Suliranin man ay dumating. Mga matay sa'yo, mga matay sa'yo, pari na katingin. Ano bang daan? Ano bang daang tatahakin? Mananaig, mangingibabaw ang kalooban mo. Minsan pa, ating awitin. Suliranin man ay dumating. Mga matay sa'yo, mga matay sa'yo, pari na katingin. Ano bang daang tatahakin? Mananaig, mangingibabaw ang kalooban mo. Ika'y karapat-dapat na purihin. Come on, sabihin mo, ating Panginoon. Ikaw ay karapat-dapat, O Diyos. Nasampahin, natatangi ka, O Diyos aking Ama.
ikaw ang pagsamba mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Come on, shout your hallelujah! Hallelujah! Come on, worshipers of the Lord! Sing unto the Lord! Oh, we sing our hallelujah! Oh, we sing our hallelujah! 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 Malaya kang purihin, maraya kang sambahin ang ating Panginoon. Come on, worshipers of the Lord, purihin mo ang iyong Ama sa langit, pasalamatan, dakilain. O Diyos, Ikaw ay sapat, Ikaw ay tapat, dakila ka, O Diyos. Ikaw ay mabuti, Ikaw ay mapagpatawad, O Diyos. Ikaw ang aming Ama, Panginoon, na kailangan ay hindi nagbabago. Sinasamba ka namin. O purihin ka, Yahweh. Purihin ka, Yahweh. Yahweh. Hallelujah. 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 Come on, worship the name of the Lord. Patuloy mong sambahin ang Panginoon. Hallelujah. Come on, pwede mo bang buksan ang mga bibig na yan? Just utter your prayer. Just utter your prayer right now to the Lord. Hallelujah. Come on. Just this time. Hallelujah. Come on, utter those prayers. Come on, can you shout your loudest, hallelujah, your loudest worship to the Lord right now. Come on, worshipers of the Lord. Pwede mo bang isigaw ang pagsamba na yan sa ating Diyos? Hallelujah! Hallelujah! Come on, worship His name. Oh, worship His name. Yahweh, Yahweh. Sambahin ang ngalan mo, Diyos. Sambahin ang ngalan mo. Oh, purihin ka, Diyos. Purihin ka. Dakila ka. Oh, Diyos. We magnify you, Jesus. The holy name, the most high God. Hallelujah. The Lord of Lords, the King of Kings. Hallelujah. The name above every other name, the most powerful name, the
of Jesus. The name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, shout your hallelujah. One more time. Shout it out. Shout it out. Shout it out. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh. Aming dinadakila, Panginoon, sa lugar na ito. Sa mga oras na to, tanging Ikaw lang ang aming tinataas, ang aming dinadakila, O Diyos. Hallelujah! Napakabuti mo. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon. Minsan pa yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Alam ko may ilalakas pa yan para sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Minsan pa po pwede bang itaas yung mga kamay na yan and sabay-sabay po tayong manalangin. Come on, open that lips. Hallelujah! Panginoon, sinasamba ka namin. Pinupuri ka namin. Maraming salamat sa iyong banal na presensya. Sa aming pagpupuri pa lang, Panginoon, may ginagawa ka na sa aming mga buhay, O God. Lord, binabago mo ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan. At ngayong gabi na ito, malaya ka ulit, Lord God, turuan kami, Panginoon. Ang aming mga puso ay bukas sa iyong salita. Kami po ay handang tumanggap, Panginoon, ng salitang nanggagaling sa iyo. At pagpalain mo rin, Panginoon, ang iyong mensahero sa gabi na ito. Lord, let your anointing be upon our pastor tonight. Maraming salamat. We honor you. We glorify you in the name of Jesus. Everybody say, God bless everyone. Amen. And today, before we go to the Word of God, kindly bow down our head and lift up and bow down our head and let's pray. Heavenly Father, we thank you for your presence, O Lord God. Salamat, Panginoon, dahil every time we worship you, hindi mo po pinagdadamot ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Nararamdaman ka namin, nararanasan ka namin, Panginoon. Hindi ka lang namin kilala, kundi nararanasan ka pa namin, Panginoon. Kaya Lord, salamat po dahil every time we gather here, Panginoon, as your people, the people of God, your presence is very evident, O Lord God, tangible, O Lord God, na aming nararanasan. And Lord, sa iyong salita na aming mapapakinggan ngayon, prepare our hearts, our minds, O Lord God, our spirit to receive your word, and that your word becomes an encouragement, empowerment, Panginoon, transformative word, O Lord God, that we will receive from you, Panginoon. Correct us, rebuke us, and prepare us, Panginoon, by your word. Let your name be glorified and lifted up alone as we study your word today. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Praise God. At ngayon pong umagang ito, last week po, we talk about be prepared. Amen. Na tayo po ay sinasabihan na maghanda. Amen. Maghanda. Hindi lang po maghanda sa future natin, hindi lang po maghanda para sa mga anak natin, hindi lang po maghanda para sa retirement natin, kundi maghanda para sa ating eternity. Amen po ba yun? Because many people prepared for their future, they prepared their children, and they prepared for their retirement, but they are not preparing for eternity. Amen. Iilan lang siguro po dito yung talagang intentionally na naghahanda ka sa eternal life mo. Amen. Maybe many of us here, amen, talaga pong pinagbubuti natin sa lupa, sa trabaho natin, sa eskwelahan natin, amen, para maganda po yung future natin. Amen. But how about your eternal future? How about your eternal life? How about your eternity? Are you preparing for it? Amen, naghahanda tayo. Alam niyo po, yung buhay daw natin sa mundong ito ay parang hamog lamang. Hamog lamang na andyan ngayon, bukas wala na. Ibig sabihin, we have just little time to prepare for eternity. Kaya po, habang naririnig mo pa ito, habang malakas pa
amen, hindi po tayo nagsasayang ng oras. Hindi tayo nagsasayang ng panahon na nabubuhay tayo sa mundo na hindi tayo intentional doon sa eternal destination po natin. Amen? Kaya last time we talk about be prepared. Amen? Dahil malapit na po all the signs, karamihan po ng mga signs ay nangyari na at yung iba nangyayari pa hanggang ngayon. Amen? Kaya po kailangan maging handa po tayo. Amen? Kaya po ngayon, if last time we talk about be prepared, the signs and warnings of the end times, today we are going to talk about the end times. Amen? Bakit po na mahalaga na pag-aralan ito? Amen? Kasi po, minsan, hindi natin po nakikita yung eternal perspective natin bilang mga Kristiyano o bilang tao. Amen? Kaya po mahalaga na makita po natin ito pong end times. Ito po yung title ng ating message for today. Alam niyo po, meron pong, sa amin po sa Bible School, meron po kaming isang subject, ang tawag po niya yung pong eschatology o yung study of last things. Amen, yung doctrine of last things, study of last things, amen, na maganda po na mapag-aralan din natin. Amen, na hindi lang po ito natuturo sa Bible School, kundi na ituturo din po ito sa mga anak ng Diyos so that we can be prepared for the last days, for the last things. Amen, ano po ba yung end times? Amen, para po tayo, hindi po tayo maging ignorant for the future things to come in our life. Amen? Alam natin ito, dapat alam natin, equip tayo na ipapaliwanag natin, pinaghahandaan natin. Amen? Kailangan po natin itong pag-aralan so that we can prepare. We can prepare for the future, for our eternity. Amen? Maraming mga tao, even mga Christians, pabanjing-banjing sila sa buhay ng kanilang pagiging Kristiyano. They are not serious in their Christian life. Amen? Para bang ang pagiging Kristiyano ay easy lang sa kanila. They are not serious into it. They are not really investing their time with the Lord. They are not reading their Bibles. Amen? They don't have a fellowship. They don't worship the Lord every day. Wala po silang talagang time. Amen? Kaya po pinag-aaralan po natin itong eschatology. Bakit po natin siya kailangang malaman? Amen. So, gusto ko pong, if you have your Bible, please read with me in 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Amen. Ito po si Apostle Paul, binigay niya dito sa mga Thessalonica, ito pong blueprint ng last things, ng last days. What about to happen in the future? And maybe it can come anytime right now in our time. Because the Bible was written, ilang taon na naisulat po ang Biblia, thousands of years na pong naisulat yan, at ngayon, we are in the last day of last days. We are at the end. All the signs, all the warnings already there. Amen. Kaya po, pinag-aaralan natin to. Bakit po? Basahin po natin sabi, but I do not want you to be ignorant. Ayaw po tayo ng Lord na maging ignorante sa future. Brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who are asleep in Jesus. In verse 15, for this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Verse 16 to 18, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Amen. Yung mga namatay sa Panginoon, sila ang mauuna. Then we who are alive, tayo po ng mga buhay, and remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus, we shall always be with the Lord. Wow, yun po ay napakaganda. We shall always be with the Lord. Sabi sa verse 18, therefore comfort one another with this word. Amen. Napakaganda pong comfort nito. Napakagandang encouragement ito doon po sa mayroong totoong relasyon kay Jesus. Amen? Kaya po natin pinag-aaralan itong eschatology. Bakit po? Kasi para magkaroon po tayo ng hope and encouragement na ikaw na mananampalataya, na ikaw ang lalingkod ng Diyos, hindi sayang yun yung ginagawa. Amen, lahat yan may patutunguhan niya, may value yan. Amen, kaya tsatsagain mo, kaya huwag kang tutigil. Ginagalingan mo pa, pinagbubuti mo pa para kay Lord. Because there is
Ano po, eternal destination for you who believe in Christ. Kaya sabi niya doon sa dulo, ano po, encourage one another by these words. I-encourage yung mga mananampalataya. Baka kasi yung iba nanghihina na, napapagod na, parang gusto nang tumigil, ayaw nang manampalataya, ayaw nang mag-worship kay Lord, ayaw nang maglingkod kay Lord. Sabi niya, hindi. Ano po, sabihin mo sa kanila to, i-comfort nyo ang bawat isa. Amen. At papakita po natin ito inaaral so that we will have eternal perspective. Marami kasing mga Kristiyano, they have only earthly perspective. Amen? They are short-sighted in their future. Ang nakikita lang nila yung ngayon, yung bukas, yung makalawa, yung 5 taon, yung 10 taon, yung 50 years from now, baka yun lang ang nakikita mo. But kapatid, yung 50 years na yun, nothing compares that small amount of time compared to eternity. So dapat tayong mga mananampalataya, meron kang eternal perspective. Kaya si Paul, nilatag niya itong mga bagay na ito para makita mo na there is a future. Meron pang mas matinding future, yung eternal life, yung eternal destination natin. Amen po ba yun? Are we still here? And bakit po ito kailangang aralin? So that we will become prepared. Spiritual preparedness. Pag dumating ang Lord ngayon, amen, sino kaya dito ang handa? Sasabihin nung iba, Lord, teka muna, time out, pwede bang may gagawin muna ako, Lord? No. Sabi ng Bible, last time pinag-aralan natin, amen, His coming is like a thief in the night. Hindi mo malalaman, unexpectedly, the Lord will come. That's why we must always prepare. Amen, dapat lagi tayong maging handa. Hindi ka pa pwedeng pabanjing-banjing sa Christian life mo. Hindi ka pa pwedeng para ang Christian life mo ay lulubog lilitaw lang. Amen, you need to be prepared. Amen. Kaya ang simbahan, siguro lagi yung naririnig to kasi po, nakakahiya ako bilang pastor kung ang aking pinagpapastoran ay hindi handa. Amen? Kaya sinasabi ko to ngayon, kung ito ay sinabi ko, na i-preach ko to, amen, na ituro ko ito sa simbahan ito, I am not accountable to your blood anymore. Sabi ng Bible sa Ezekiel 37. Amen? As watchmen, we need to blow the trumpet. We need to preach the word. We need to give warning to the people to prepare. Amen? Kaya sinasabi po kayo, siguro kung kayo ay naririndi na minsan sa inyong pastor, pasensya na po kayo, masyado ko kayong mahal. Ayaw ko kayong maiwan. Amen! Amen! Baka kasi yung iba, ito na naman ang preaching ni pastor. Di ba? Baka pinapagalitan na naman kami, baka pinabanatan na naman yung mga ginagawa namin sa labas, yung double life namin. Alam naman na namin yun. Yes, alam mo na, pero hindi ka kakanda. Amen? Yes, alam mo na, pero hindi ka naman sumusunod sa salita ng Panginoon. That's why it will be continued to preach in this church until you become prepared. Amen? Kaya po, inire-ready tayo, inaaral natin to. Amen? At ano ba po? So that we will have assurance of salvation. Kasi sinabi na ng kanyang salita, yung future na mayroong eternal destination yung mga tao na naniwala, na nampalataya kay Jesus. Amen po ba? Kaya po pinag-aaralan natin to. Actually, ang eschatology po may dalawang parts po yan. General eschatology, ito po yan, yung share ko kayo, yung doctrine of last things, at meron pong personal eschatology. Yung personal eschatology, what is the last things for the mankind sa atin. Amen? But I will not discuss that today. I will preach about the general eschatology. Ano ba yung mangyayari po sa buhay po natin, sa mundo. Amen? Kaya po, ito po yung view. Amen? Actually, meron pong maraming views patungkol po sa end times or sa eschatology. Amen? But tayo po ng mga sa Church of God, we believe in pre-millennial, pre-tribunal view. Merong mid-trib, merong post-trib na belief, but we believe in pre-tribulation, pre-millennial coming of the Lord Jesus Christ. Amen po ba yun? Kaya po ito po yung pag-aaralan natin. Amen? Yan po yung pinag-aaralan natin. Ito po yung mga mangyayari. These are the end times, the end things. Amen? That are about to happen sa church. Amen? Sa mundong ito. Kaya po maganda po na alam natin ito. Amen? Para hindi po tayo, ano na nangyayari? Diba? Diba, end of the world na, diba, ikaw parang ano ka pa, wala ka pang pakialam. Amen? Na-rapture na, grabe, naiwan ka. Ano nangyari? Bakit nawala sila? Diba?
Sabihin mo sa katabi mo, sana wag kang maiwan. Amen. Ang dalangin ko po, wag po tayong maiwan. Amen. Kaya po gusto ko pong idaan kayo dyan sa aking kukunting oras. I don't know how to compress it. Amen. But in my best of my ability, I want you to walk through to what are the things to happen in the future. Amen. Para po ang simbahan ay handa. Hindi po tayo ignorante about sa future things that about to happen. Amen. So ayan po ang saan ba tayo? Tapos na po ang church, tapos na po ang cross. Amen. Nasa church age po tayo ngayon. Nasa church age tayo ngayon. Ito po yan. And the very thing that about to happen is the rapture. Yan na po ang susunod na mangyayari. That the Lord will kukunin niya po ang mga mananampalataya. Amen, yung binasa natin kanina. So dito po yan, amen, yan po ang things that comes next now. Yan po ang susunod na mangyayari, yung rapture. Ano po yung rapture? Basahin po natin. Ano ba yan? The rapture refers to the biblical event where believers in Christ are suddenly and miraculously taken up to heaven, marking the beginning of the end times. Yan po yung unang hudyat. Diyan na po, bago mag-tribulation, bago po mag-millennial reign, bago ang second coming, rapture muna. That is what we believe in our denomination. Amen. That the believers of Christ will caught up in the air. Yun po yung rapture. Amen. At doon po, we will be with the Lord forever. Amen. Saan po natin pwedeng makita yan? Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Sabi niya, then we who are alive, actually mauna po muna sa may verse 16, yung mga namatay kay Kristo, sabi sa may verse 16, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Yung mga namatay kay Kristo nung mga naunang nanampalataya sa atin, sila po yung mga mauna, amen, at tayo po ng mga buhay pa, amen. Ako po excited po ako sa rapture. Sabi ko, Lord, sana bukas na. Amen? Kasi kung totoo kang Kristiyano, kung ready ka, hindi ka takot sa rapture. Amen? Pero kung hindi ka ready, I tell you, matakot ka na. If you are not prepared right now, well, kailangan maghanda ka na. Amen? Because hindi mo po natin alam. Amen? Yan po ang nangyayari. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Amen? In the twinkling of an eye, we will have our glorified body and we will meet the Lord in the air. Amen? The dead will rise first. At pangalawa po, tayo po na mga buhay pa, yan po ang mangyayari, yung rapture. Amen? At yan po, any moment right now, ay pwede na pong mangyari yan. Any moment right now, ay pwede na pong mangyari yan. Kaya kung hindi ka handa ngayon, amen, dadatnan ka ng Lord na ganyan, dadatnan ka ng Lord sa kasalanan, dadatnan ka ng Panginoon na walang relasyon sa Kanya, amen, you have to be prepared. Amen? At ano po yung pangalawa, after po tayong i-rapture, meron pong tinatawag na Bema Seat. Ito po yung judgment seat of Christ. Amen? Na lahat po tayong mga mananampalataya ay, meron pong awarding ceremony. Sino po dito yung mga gumraduate na? Amen? May graduation. Amen? Meron pong awarding sa langit. A future event where believers in Jesus Christ will be evaluated by Christ, not for salvation. Kasi ang salvation, si Lord ang trumabaho yan. Tinanggap natin yan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. But for the rewards based on their deeds and how they live their lives after accepting Christ. Amen? Kaya ito ang magandang tanong ngayon sa iyo. Ano yung ginawa mo pagkatapos mong tanggapin si Kristo? Ang tanong, totoo ka bang tumanggap kay Kristo? Naku, pambira, parang lilima lang ang nag-amen. Amen? Ulitin ko nga yung tanong, totoo ka, pwede bang magsabi ng amen ang totoong tumanggap kay Kristo? Amen? Those who really believe in Christ, amen, one day you will be evaluated. Titignan ka, anong ginawa mo, amen, pagkatapos mong tanggapin ng Panginoong Hesus. Because there will be a Bema Seat. Amen, a judgment seat of Christ. Hindi po tayo huhusgahan dyan sa mga kasalanan natin. Amen, kasi binayaran na ni Jesus sa krus yun. Pero anong gagawin sa'yo? I-reward ka sa mga bagay na ginawa mo maganda para sa Panginoon. Amen? Kaya kung naglilingkod ka kay Lord ngayon, ituloy mo lang. Kung nagdi-disciple ka, nagsisitoes ka, ituloy mo lang. Amen? Para kay Lord mo gawin, wag para kay pastor. Wag para kay leader. Amen? Are we still here?
Amen. Kung hindi ka pa nakakapaglingkod, hindi ka pa wala ka pang ginagawa para ihanda ang iyong spiritual life, amen, you have to start now. Amen. Because, amen, one day we will be accountable to God. Sabi po ito po, dito na po yan. Amen. When after the rapture, magkakaroon po ng judgment seat and marriage, magkakaroon na po ng marriage of the supper of the Lamb. Tayo po, we are the bride of Christ. Amen. Kakaroon po ng ganun pong matinding seremonya sa langit. Saan po nakalagay ang Bema Seat? Amen. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sabi niya, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Amen. So that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Amen. So ibig sabihin, anuman yung ginawa mo, amen, meron pong nakaabang sa'yo. Amen. Kung ano yung ginawa mo para sa Panginoon. Linawin ko po, para sa Panginoon. Amen. Whatever you do for the Lord, for the sake of the gospel, for the sake of God, amen, you will be rewarded. Amen. Sino po excited? Amen. Kaya po, hindi po sayang. Amen. Kaya ito ay hope and encouragement. Di ba yung iba nagpapagal ka dito, talagang binibigay mo, dinededicate mo yung buhay mo para kay Lord. Hindi sayang yan. Naglilinis ka dito, amen, nagmamap ka, nag-audio ka, amen, tumutugtog ka, kumakanta ka, nalalangin ka, amen, nagsi-C2S ka, nagdi-disciple ka, amen, hindi po sayang yan. Amen, tumutulong ka sa mga mahihirap, amen, hindi po sayang yan as long as you do it for the Lord. Amen. Not you do it for your own. Depende sa motibo. Kaya sabi niya, dyan din po sa verse na yan, pagbabasahin po pa yung ibang pataas yan, itetest po tayo, yung ating po bang mga ginawa ay straw, wood, hay, amen, or silver or gold. Anong klase yan? Anong klase ginawa yan? Amen? Kasi yung mga gumawa ng mga bagay na mga ganda para kay Kristo will be tested by fire and it will overcome the fire. Amen! And you will be rewarded what all that you have done for the Lord. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, excited na tayo sa pagdating ni Lord. Parang walang excited na. Pambihira po, no? Ako po excited na. Amen. At ano po ang next? Ito ang nakakalungkot. Pag hindi ka nakasama sa rapture, meron pong tinatawag na tribulation. Tribulation. There will be 70 years, amen, of tribulation. At matindi po ito. Amen. Matindi po ito, I tell you. Amen. Ayaw natin na maiwan tayo kasi pag dito ka, naiwan ka dito, pambihira. Pambihira. Pag naiwan ka dito, kadadaan. Amen. Ano po yan? The tribulation is a period of intense suffering in chaos preceding Christ's return. Amen. Ito po yung matinding 7 taon, 3 and a half, may grabe po na mga mangyayari. Amen. This is an intense period of suffering and chaos. At ang sabi pa nga nung iba po dito, sabi pa nga po sa Revelation, hindi ko lang po nailagay dyan, amen, dahil po sa tindi ng suffering at pain at chaos nung time na yan, people are begging for death. Talagang gusto na lang nilang mamatay. Lord, kunin mo na ako, patayin mo, mamatay na ako. Pero hindi po sila namamatay. Pinapahirapan pa yung mga tao dito ng matindi. Amen? Kaya po kailangan, hindi po tayo madatnan dyan. Huwag tayong dumaan dyan. Amen? Kung andyan ka man, ako, pampihira. Ano po? Kaya po, ano po yan? Ayan na po yung tribulation. There will be abomination of desolation. Ito pong 7 years na ito, if you will read yung pong Revelation chapter 6 to 19, doon nyo po makikita. Amen. Read your Bible. Amen. When you go home, read your Bible. Revelation chapter 6 hanggang 19, yan po yung series yan po yung mga nangyari sa tribulation. Amen. Diyan na po yung 7 trumpets. Amen. Diyan na po yung 7 trumpets, 7 seals, 7 bowls na ibubuhos. Amen. Ito po yan sa Matthew 24, 21 to 22. Sabi niya, for then there will be a great tribulation such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be. Sabi niya, pinakamatindi ito, hindi pa ito nangyayari at wala nang mas titindi pa dito. Sabi niya sa verse 22, and unless those days were shortened, no flesh would be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. Amen?
Kaya po, dito po sa ano na to, merong mga makakaabot sa finish line dyan, kaya lang mas mahirap yung kanila pong pagdadaanan. Amen. Mas mahirap po yung pagdadaanan. Kaya kapag naiwan ka dyan, natatayuan mo ba yung pananampalataya mo? Amen. Ito po yung mangyayari sa tribulation. Amen. Sinamarize ko lang po yung may nakita ako. And you will read your Revelation chapter 6 to 16 or to 19. Pakikita nyo po dyan yung po 7 seals, 7 trumpets, and 7 bowls. Amen. Assignment nyo po yan. Diba? Pumunta kayo dito, kailangan pag uwi nyo may babasahin. Basahin nyo ang Revelation. Pag binasa nyo yung Revelation, sabi doon, blessed are the one who read this prophecy. Amen. Pinagpala ka na kaagad pag binasa mo. Chapter 1 pa lang. Amen. Kaya po maganda makita nyo yan so that you are not ignorant to what will happen in the future. Amen. Kaya po, seals, trumpets, and bowls, ang ditindi po niyan. Hindi ko na po maisa-isa yan. Amen. I have lack of time to discuss it. Kaya po maganda na basahin po natin yan sa ating pong mga tahanan. Our Salir. Andiyan ba po ba tayo? Amen. At ito pong tribulation na ito, I pray wag po tayong maiwan. I tell you, that is the most difficult time in the world. Yan po ang pinakamatinding pangyayari sa mundo na ayaw natin. Kaya kapag naiwan ka dyan, amen, nakakalungkot po. Sayang, naririnig mo palagi yung word ng Lord. Naririnig mo palagi may nagpipreach na pinapaghanda ka, na kailangan maayos sa yung buhay natin, pinaayos na natin kay Lord. And kung hindi po natin ito ginawa, sayang po. Amen. Because in the tribulation, I tell you, people want death. Amen. Gusto na nilang mamatay. Amen. Dahil po sa hirap ng mga sitwasyon at pangyayari. Amen. At ano ba po ang pwedeng mangyari? Ano ba yung sa part po yan? And then, pang-apat po, second coming. The tribulation, pag yung sa tribulation nangyayari, amen, second coming po, darating po ang ating Panginoong Yesus, kasama po ang mga saints. Tayo po yan. Sabi, second coming of Jesus Christ is a pivotal event in Christian eschatology, marking the triumphant return of Jesus to earth. Amen. Saan po natin pwedeng makita yan? In Matthew chapter, ayan na po yan, turo ko lang, ayan na po, ano po yung second coming. And what happened? Sa Matthew 24 verse 30, then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes on the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Amen. Kung ang ating pong Panginoong Yesus, yung unang dating po niya dito, ay this a baby, in a manger. But God, Jesus Christ will return, amen, as a powerful and mighty King. Amen? The second coming of our Lord Jesus Christ. Kaya po, amen, at dyan po, sa second coming, pagkatapos po niyan, magkakaroon po ng tinatawag na millennial reign. This in millennial reign, ito po yung 1,000 years na mag-rule po ang ating Panginoong Jesus sa lupa, sa earth. Amen? So the millennial reign, also known as the millennium, refers to the Christ 1,000 year rule on earth. At yung 1,000 year na po yan, there will be peace and prosperity in the land. Amen? Bakit po? Kasi si Satan will be bound and thrown into the bottomless pit. Amen? Sa Revelation chapter 20, na po yan, doon na po tayo, malapit na tayo. Amen? Winok through ko na po kayo, but you know what? It is your assignment to have a deep study about it. Amen? Ayun na po yung millennial reign which Satan will be bound in bottomless pit. Saan po yan? Sa Revelation chapter 20. Sabi, then I saw an angel coming down from the heaven with the key to the bottomless pit and a heavy chain in his hand. He sees the dragon, that old serpent, who is the devil, Satan, and bound him in chains for how many years? 1,000 years. Amen. And verse 3, then the angel threw him into the bottomless pit, which he then shut and locked, so Satan could not deceive the nations anymore until the 1,000 years were finished. Afterward, he must be released for a little while.
Amen. So siya po ay tatapon doon sa bottomless pit. Amen. There will be peace, and prosperity in the land. At hindi lang po yan, afterward, ilalabas po siya ulit. Amen. Bago po papunta na po doon sa great white throne. Amen. May hindi po pala ako nailagay dyan. No? Yung verse 4. Yung verse 4, sabi niya, "But then I saw the thrones, and the people sitting on them had been given the authority to judge. And I saw the souls of those who have been beheaded for their testimony about Jesus and proclaiming the word of God. They had not worshipped the beast or his statue, nor accepted his mark on their forehead, on their hands. They all came to life, and they reigned with Christ for 1,000 years." Amen. Hallelujah. So after that po, there will be a great white throne. Amen. Dito po sa great white throne, dito na po husgahan yung mga hindi nanampalataya, those who rejected Christ. Amen. Hindi po tayo kasama dito, yung mga totoong nanampalataya. Amen. Sabi niya po, saan po yan? The great white throne judgment described in Revelation 20:11-15 is the final judgment of humanity before God. Amen. These are the people who rejected God. These are the people who don't believe in God. Amen. They will be judged and thrown into the lake of fire. Amen. Alam niyo po yung word na hell, marami po siyang ibig sabihin sa, pag sa English, hell siya. Amen. Pagdating po sa Greek, sa Aramaic, amen, meron pong hell na ibig sabihin ay Sheol. Amen. The place of the dead. At meron din po yung Gehenna, o yung lake of fire. Amen. Kaya po doon po itatapon ang mga demonyo at ang mga tao na hindi po nanampalataya kay Lord. Doon sa final judgment. Kaya sabi niya po dito, andito na po tayo, malapit na po tayong matapos. Amen. Yung great white throne judgment. Amen. Ano po yan? "And I saw a great white throne, and the one sitting on it, the earth and sky fled from his presence, but there found no place to hide." In verse 12, "I saw the dead and both great and small standing before God's throne, and the books were opened, including the book of life, and the dead were judged according to what they have done, as recorded in the books." Amen. And verse 13, "The sea gave up its dead in death, and the grave gave up their dead, and all were judged according to their deeds." And verse 14-15, ito na po yung last verses natin, sabi niya, "Then the death and the grave were thrown into the lake of fire. This lake of fire is the second death, and anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire." Ito po yung eternal destination ng isang tao na nag-reject sa Panginoon, na hindi po totoong tumanggap sa Panginoon. Amen. There will be, after the judgment, kaya po yung mga tao po na namatay ngayon, amen, wala pa po sila sa lake of fire. Nasa Sheol pa sila. Amen. Yung po yung temporary compartment ng mga tao na, na doon din po itatapon sa hell after ng great white throne. Amen. I was still here. Our learning. Amen. Para po hindi po tayo mangmang ignorante about the things to come na mangyayari po. Nilatag na po ng Bible. Amen. Kaya po tinuturo sa atin kahit sa maikling paraan. Amen. Kasi po ito ay isang subject ito. Isang sem yan, 2 sem kinukuha. Pero dito, 30 minutes, 40 minutes. Diba? We-knock through tayo sa eschatology para po hindi po tayo ignorante kung ano po yung doctrine of last days. Amen? I was still here. Amen. After that, ano po mangyayari? Pag naitapon na ang mga nahusgahan na po sila, there will be eternal state. Amen. Ito pong eternal state na to, this is the eternity. Amen. Eternal state or eternal destiny refers to the final everlasting status of humanity after judgment, either in heaven or hell. Alam niyo po ba, ang mga unbeliever may eternity rin sila, pero hindi eternal life. Eternal death. They will be thrown into the lake of fire. Kasi yung spirit hindi naman namamatay. Amen. Pero pinapatay na forever doon. Amen. Yung mga tao po na hindi nanampalataya kay Kristo. Amen.
Kaya po mahalaga na alam natin to, aware tayo dito, we are not ignorant of the last days, of the last things. Amen. Kaya po natin to po pinag-aaralan. Amen. Para po maging handa tayo. Amen. Kasi po mayroong eternity. Amen. Ayan po, no? After ng judgment, ng Great White Throne, lahat po ng hindi po nanampalataya kay Kristo ay tatapon po sa lake of fire. Amen? At ang mga nanampalataya naman kay Kristo, there will be new heaven, new Jerusalem, and we will be with the Lord forever. Amen? We will be with the Lord forever. Yun po ang maganda. Amen? May security, may assurance yung ating kaligtasan kay Kristo. Kung ikaw ay totoong nanampalataya sa Kanya, kung ikaw ay totoong naniwala kay Jesus, amen, tinanggap mo siya sa buhay mo. Amen? We have this assurance of salvation. Amen? Na merong eternal life, merong eternal destination ang tao na nanampalataya sa Kanya. Kaya po ang simbahan, nagtuturo, amen, na maging handa tayo. Amen. Kaya po, bakit po ba natin ito pinipreach? Why we preach this? Siguro last week, ngayon, pati ito tinuturo ni Pastor. Amen. Bakit? Why we preach this? Because rapture is coming. Anytime soon. Any moment. It will come. It is in the Bible. Amen. We will caught up in the air. Amen, yung mga buhay pa, amen, at kapag hindi tayo handa, pag tayo po ay naiwan, nakakalungkot po ng matindi yan. Amen, rapture is coming, Jesus is coming. Amen, darating ang Panginoon, dadatnan ka ba na handa? Amen, ano ang dadatnan sa'yo ng Lord? Dadatnan ka bang tapat? Amen, ano ba ang sasabihin sa'yo ng Lord? Sasabihin ba sa'yo, well done, my good and faithful servant? Amen, o ang sasabihin sa'yo, get away from me, wicked and lazy servant. Ano ang sasabihin kaya sa'yo ng Lord? When Jesus come today, amen. At ano pa po, bakit pa po natin ito pinipreach? Because judgment is coming. Amen. Ayan. Bakit ayaw? Ayan. Sumobra. Amen. Ayan. Judgment is coming. Amen. Meron pong judgment. Meron pong pupuntahan. Meron pong kalalagyan ang ating spirito. Amen. It's either it will be thrown into the lake of fire or it will be with the Lord forever. Amen. Kaya kung hindi ka handa, kapatid, baka ito na yung panahon, hindi na bukas, hindi next week, ngayon ka na. Ngayon mo na ihanda, ituto mo na. Lord, talagang totoong tinatanggap mo na ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Hindi na po tayo may double life. Hindi na po tayo parang binabaliwala yung pagiging Kristiyano natin. Amen. Now is the day of salvation. Judgment is coming. Eternity is coming. Amen. There will be eternity, but there are two kinds of eternity. It's either eternal life or eternal condemnation. Amen. Yun po, mamimili tayo. Whether you like it or not, may pupuntahan yung spirito na yan. It's either it will be thrown into hell or it will be with the Lord forever. Amen. Kaya po inihahanda tayo. Inihahanda tayo. Sana po merong nangyayari habang napapakinggan natin ang salita ng Panginoon. Amen. And to whom we preach it, amen, to whom do we preach it? Kanino ba namin ito pinapangaral ngayon? Amen. Sa mga mananampalataya. To the believers. To the believers, continue to give ourselves fully to the Lord. If you are serving right now, tuloy mo yan. Pagbutihin mo pa yan. Amen. If you have good relationship with God right now, ituloy mo yan. Amen. Minsan napapagod tayo, minsan dumaranas tayo ng panghihina, minsan nahihirapan tayo. Amen. Ituloy mo pa lang. Bakit? Kasi yan ay para kay Lord. And it will be rewarded in the future if you do it for God. Amen. Hindi sayang ang yung ginagawa para sa Panginoon. Amen. Everything you do for the Lord is not in vain. It's not useless. It will be rewarded in the future. Amen. And to whom do we preach this? Amen. To
to the unbelievers. Kung hindi ka pa nananampalataya, kung bago ka pa lang ngayon, first time mong umattend, first time mong nakarinig nito, you need to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Kasi pag dinaktan ka, nang wala kang relasyon sa Panginoon, you will be thrown into hell. Amen? That is your eternal fate, eternal destination ng taong wala pong relasyon sa Diyos. Kaya po ito pinipreach. Bakit? Kung sa mga hindi pa nananampalataya, to those who do not know God, amen, now is the time to believe and accept Him as your Lord and Savior of your life. Amen! Amen! Now is the time. E tala niyo po, kanino ba po ba natin ito pinipreach? Dito po ako nalulungkot kapag meron dito nito. Kanino po natin po ito pa pinipreach? To the false believers. To the false believers. Sa Galatians, nabanggit yan eh. Amen. Mayroong mga nasa loob ng simbahan, pero hindi naman talaga totoong mananampalataya. Nakikinig nila, nakatapakinggan nila ang salita ng Diyos, pero yung buhay walang pagbabago. Amen. We cannot save by our works. Ano po, we are saved by grace through faith. But those who are really believed in Christ, ay meron pong fruit of transformed life ang buhay nila. Amen. Kaya sabi niya, you cannot tell me you love God but you don't obey my commandments. Kasi sino ba itong false believers na to? Amen. These are the, those who claim to know God but live as though He doesn't exist. Kilala ko si Lord Nandiyo-church ako every Sunday. Saan? Sa Church of God Subic pa. Pero nabubuhay ka na ang buhay mo parang walang Diyos. You are living in sin. You know that what you are doing is sin against God, but you continue doing it. Amen. You are claiming you are a Christian, but your life doesn't reflect Christ-likeness. Oh! Amen. Baka po dyan po tayo mag-fall. Sana hindi. Amen. Sino pa ba itong mga false believers? Those who attend church and practice a form of religion, but whose inner state is one of self-righteous and complacency. Amen. A-attend lang sila, pero in their heart, parang religion lang. Practice lang. Attend, uwi. There is no inner change. Amen. They feel righteous because they are coming to church. Amen. Baka po ganyan yung ating katayuan. They are complacent. Amen. They're just attending with no intention to be transformed, with no intention to be involved, to be changed. Amen. Sana po hindi po tayo kasama dyan. Amen. Ano pa po itong mga false believers? Those who claim to be Christian but whose hearts remain unchanged. Amen. Kristiyano ako pero yung puso, pwede ba yun? Di ba sabi ng 2 Corinthians 5:17? Amen. Those who are in union with Christ, amen. If you are in Christ, ano po mangyayari? You are a new creation. The old has gone, the new has come. Amen. May bagong buhay ka na, kaya kung andito ka na kay Lord, ituloy mo na yan. Hindi ka na nag-i-involve sa kasalanan. Hindi mo na ini-involve yung sarili mo sa mundo. Baka hanggang ngayon, amen, promotor pa rin tayo ng kasalanan. Baka ngayon, isa pa rin tayo sa nagpaparada ng kasalanan. Amen. Alam niyo po ngayong June, amen po, dati po ang kasalanan tinatago, nahihiya ang mga tao. Ngayon, pinaparada na. Diba? Kaya may Pride Month. The first Pride Month in the Bible is when Satan thrown on earth. Amen. Yung pong nakita yung pride niya, doon po siya tinapon. Amen. Dapat hindi na tayo nag-i-involve doon. Amen. Hindi na tayo promotor sa kasalanan. Binago ka na ni Lord eh. Binago ka na ni Lord. Amen. New life in Christ. You have new life in Christ. We love these people. We love these people, but we need to preach the truth. Because the truth will set us free. Amen. Masakit sa atin pag tinatamaan tayo, pag tinatamaan yung ating lifestyle, yung ating na hindi naka-align sa Diyos. Pero alam mo, ito yung magpapalaya sa'yo. Ito yung magpapagaling sa'yo. Ito yung magliligtas sa'yo. Amen. Dahil alam mo na ikaw ay totoong Kristiyano na. Amen. Hallelujah. Sino pa po ba itong false believers? Those whose faith doesn't mean very much to them. Amen.
ano ba ako, Christian ba ako? Oo, si Aden ako, pero hindi ko masyadong ano yan eh. Okay lang ako, pagka-available lang ako, pag pwede lang ako. Walang masyadong bigat sa kanila yung kanilang pananampalataya. Amen. Walang masyadong bigat yung pananampalataya. Yung pagsisimba lang ng linggo, pahirapan pa. Amen. Tinatalo ng labada si Lord. Tinatalo ng ulan si Lord. Yung konting sipon lang, di kami naka-attend. Pastor, bakit? Sininok yung anak ko eh. Grabe, sininok. Sininok, hindi na tayo naka-attend. Amen. Because our faith doesn't mean too much to us. Amen. Sana po hindi po tayo mahulog sa ganitong posisyon. Amen. Bakit? Malapit nang dumating ang Lord. All the signal, the warning signals are ringing right now. Amen. At wala kang dahilan para sabihin mo, hindi ako na-warningan. Wala kang dahilan para sabihin mo, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Wala kang dahilan para sabihin mo na, Lord, bakit hindi ko alam, ba't ako dito? Amen. All the warning signs are ringing right now. The church, ano kaya ang church ngayon, maingay. Amen. Ang mundo ngayon, maingay. Amen. Sinasabi na, ano po, kumbaga sa speaker, yan na yung pinakamalakas na amplifier na ginagamit para sabihin sa'yo na, anak, it's time to come back to the Lord. Amen. Kaya po ngayong umagang ito, pwede ba tayong tumayo? Can we all stand up right now? Kaya ngayon po umagang ito, alam ko, the Lord is speaking to us right now. Mahal ka ng Lord, kaya mo napapakinggan to eh. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Kaya andito ka, kaya hindi tinatago ang katotohanan sa iyo. Narinig mo, kasi mahal ka ng Lord. At minsan, dahil sa ating katigasan ng ulo, amen, dahil sa ating pagmamalaki, amen, tinitigasan natin yung puso natin sa Panginoon. At ngayon pong gabing ito, ngayon pong umagang ito, I don't know, if I ask you right now, sino po dito sa inyo yung sigurado ka na kapag nag-rapture ngayon, kasama ka? Can you lift up your hands? Pwede ba pakitaas yung kamay? Amen. Wow. Wow. Amen. At sino po dito, don't be afraid to be honest. Lord, I am not sure. I am not sure right now, God. Lord, pagka nangyari ito ngayon, Panginoon, hindi po ako sigurado. Pero gusto kong sumama, Panginoon. Amen. I am not sure, Lord God. Pero gusto ko, Panginoon, kasama ako doon. Amen. Kung ikaw yun, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya kasi alam mo ang Lord, nakikita niya yung puso natin pag pakumbaba ka, hihingi ka ng tulong kay Lord. Amen. Tutulungan ka ng Panginoon. Kaya kung tayo yun, lapit tayo kay Lord ngayon. Even in your seats right now. Amen. Malapit tayo. As we sing this song to the Lord right now, habang kinakanta natin to, usapin natin ang Panginoong Diyos. Panginoon, tulungan mo ako may ahon sa kasalanan. Tulungan mo ako magbago, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon, na makalaya sa bondage ng kaaway sa buhay ko, Panginoong Diyos. As we sing this song, talk to God right now. If you want, the Lord, sama mo ako dyan, Panginoon. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Yes. Yes, God. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindakatin mo na ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paginapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay pumisan.
pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging napatin mo, Ikaw ay mamasdan, magaling ka at sa'yo ay pumisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging Can we lift up our hands to the Lord right now? As a sign of surrender to Him. Panginoon, we surrender to you, God. We want to obey you, Lord. Surrender to your heart. We accept you, our Lord and Savior. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Panginoon, ito po ang iyong mga anak, Panginoon Diyos. You know our condition right now, Panginoon Diyos. Alam mo ang kalagayan ng bawat isa. Alam mo ang aming buhay. Alam mo, Panginoon, yung buhay namin sa loob at buhay namin sa labas. Alam mo, Panginoon, yung hanggang ngayon, nakukuntik kami, Panginoon, sa maling ginagawa namin. Alam mo, Panginoon, yung area ng buhay namin that we are not okay with you right now, God. And Lord, ngayon pong umagang ito, gusto namin magbago, gusto namin tulungan mo kami, Panginoon. Let your grace abound to your people, Panginoon, that empower us to overcome sin, O Lord God, in the name of Jesus. Kaya, Panginoon, tulungan mo po ang iyong mga anak, Panginoon, Lord, those who are not sure in their Christian faith, those who are not sure in their salvation right now. Amen. Lumapit ka sa Panginoon, itaas mo lang yung kamay mo, Lord, Lord, help me, God. Lord, I want to see you, God. Oh, hallelujah. Lord, Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
Hallelujah. Lord, we thank you for your word to us. Panginoon, I pray that what we talk about today will not just be information to us, but your word, Panginoon, will give us transformation to us, O Lord God. Panginoon, nakita namin na mayroong eternity, O Lord God. Nakita namin na malapit na yung rapture. Pag naiwan kami, there will be tribulation, great chaos, O Lord God. Ayaw namin doon, Panginoon. There will be great white throne, and there will be lake of fire to those who rejected you, deny you, and those that believe in you. At Panginoon, mayroong buhay na walang hanggan at kasama ka, Panginoon, forever, O Lord God, sa mga taong tunay na niwala na nampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po sa umagang ito, Panginoon. Thank you for your word that reminding us, Panginoon, na nagpalakas sa amin, Panginoon, to continue serving you, believing in you, Panginoon, worshiping you, Lord God. Salamat po, Panginoong Diyos. Thank you for your presence. We thank you for your love and your goodness to our life. We honor you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. What a powerful message from the Lord. Na-bless ka ba? So do not hesitate to share your takeaways sa inyong family at sa inyong C2S group. For prayer requests, do not hesitate to send them to us and we would love to pray for you. You may also send your tithes and offering through GCash or bank splash on your screen. And before we part ways, allow me to pray for you. Yes, God, Heavenly Father, we just want to say thank you for this day. Thank you for the privilege na kami po yung malaya na nakapag-praise and worship sa inyo kahit sa online, Panginoon. And Lord, we pray, Panginoon, na always teach and help us, Panginoon, to be faithful, Panginoon, na lakaran ang salita mo, Panginoon, hanggang sa pagdating mo muli, Panginoon. Kaya Lord, thank you so much na kami po yung nakarinig about the end times, Panginoon, na ito po'y pahalagahan naming lahat. Kaya Lord, salamat, Panginoon. I pray na ibalik niyo pa rin po kami sa mga susunod pang gawain, Panginoon, either on-site or online, Panginoon. Kaya Lord, salamat, Panginoon. Lubos ka namin pinupuri, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much for tuning in. We are praying that we will see you again next week, either online or on-site. Once again, I am Ronnie. God bless and shine brighter for Jesus.